BC Media Group. Meron hong 7 minuto makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayang mga OFWs at mga naninirahan na sa iba't ibang mga bansa. Ang araw natin ngayon ay pangalawang araw na ng Enero 2025. Sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma, dahil unang araw ng mga may opisina ngayon, kaya marami siyang bisita sa City Hall. Kaya tayo muna pansamantala ang humahalili. At siyempre kahit si Elaine ay siya ang kanyang usherette. Kaya busy ho sila ngayon sa huling o sa unang araw ng 2025 na merong pasok sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa. Ako ho si Raymond Dadbas, inyo mga kasama dito sa palatuntunang Damdaming Bayan. Ayun, Damdaming Bayan ngayong 2 sa buwan ng Enero 2025. Sana ho ay sa pagsisimula ng taon, sabi nga natin doon sa mga isinagawang survey bago natapos ang taong 2024 ay mayorya yung ating mga kababayan ay merong positive outlook sa pagpasok ng isang bagong taon. Totoo naman, sino ba naman ang hindi aasa na kahit papaano mas aangat yung ating sitwasyon sa buhay, at yung ang sabi nga nila, yung mapasama tayo sa pagtawid ng taon nasa mabuting kalusugan, kahit papaano may pinagsaluhan sa Pasko at bagong taon, isang napakagandang blessing sa ating lahat. Mapa ikaw man ay isang manggagawa sa gobyerno, manggagawa sa pribadong sektor, opisyal ka ng isang malaking kumpanya o kaya opisyal ka man ng gobyerno, isang napakalaking bagay ho para ito sa ating lahat. Pero etong medyo masaklap dahil tingnan nga natin yung mga records, mga numero ang pagbabatayan natin. Doon sa pagkakabanggit ho nung report ng Department of Health, narinig nyo kanina si ASEC Albert Domingo ang tagapagsalita ng DOH. Sa kanilang record, hindi pa pumapasok yung record ngayon. Ngayon ang linya natin, ay meron ng 340 na naitalang mga firecracker-related injuries. Mula January, pero nung January 1, yung pagpasok ng bagong taon, mas mababa naman daw ng 34% yung kanilang naitala. Kahit pa paano yung maganda-ganda. Ang problema, number 1 sa kanilang listahan ay yung problema sa boga. Naku po, masaklap na usapin ito. Masaklap na usapin yan kung sakasakaling dahil todo paalala, hindi nyo na masisi ang Department of Health, hindi lang DOH napakaraming mga ahensya ng gobyerno nagtulong-tulong, nagpaalala sa atin, pero tuloy kayo sa pagpapaputok, ayan tuloy. Masaklap yung record na yan. At maliban dyan, hindi lang DOH, ang DILG, Philippine National Police at iba pang agencies nagpaalala, pati Malacanang nga iwas paputok, lalo na yung mga illegal. Yan. In the meantime,
Mamaya balikan natin yung record naman ng ano dito sa Metro Manila. May report si General Abirin, yung ating hepe ng NCRPO. Kita nyo ho yung nag-viral namang video sa social media. Yung isang pulis sa Zamboanga City, ginamit talaga yung husay. Mukhang trained itong si Senior Master Sergeant Ryan Mariano na nakipagbarilan sa mga supposedly ay mga wanted pala. Pare-parehong mga sakay ng motorsiklo. Kitang-kita ho sa video. Ayan, nakikita nyo sa video kung paano nangyari yung putukan. At talagang sugatan man itong si Sargento Mariano, pero sa kalaunan ay siya pa rin yung nanaig kontra doon sa mga supposedly ay mga sangkot sa krimen. Kung ano man yung kanilang kinasasangkutan, magkakaroon tayo ng linaw itong siya sa mga suspect na naging itong si Haber Tating na merong siyang standing warrant of arrest para sa 2 counts of murder. Yon. At medyo maganda-ganda yung nangyari doon at kahit pa paano yung pulis natin ang nakatayo. Kahit siya ay sugatan. Nangyari ho ito sa Zamboanga City at nasa ating linya na. Aba, kita mo nga naman, tatahitahimik ito. Siya na pala ang director ng Zamboanga City Police Office, si Police Colonel Kimberly Mulitas. Talaga naman, Colonel Kim Mulitas. Ma'am, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Si Raymond Dadpaas po ito. Good morning, Raymond. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Magandang umaga. Happy 2025. Yes, and mukhang maganda yung salubong ng 2025 sa mga tauhan ng Zamboanga City Police. Ma'am, bigyan nyo nga kami ng update. Ano ho kumusta na ho ang lagay ngayon ni Sargento Ryan Mariano? Yes, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Ciudad Hospital for taking care of Ryan. At 2 a.m. yesterday, lumabas siya ng surgery. And around 8 o'clock, nag-rounds yung doctor and he gave us the good news na Ryan is stable. So we're very happy. Natuwa tayo na kahit na talagang yung pinagdaanan niya, grabe yung pinagdaanan niya, pati pagod. Kasi, alam mo, Raymond, wala silang tulog dahil yun nga, at the advent of New Year, nag-declare ako na wala kaming day off, walang off kasi sa duty, lalo na sila mga, tawag natin sa kanila, mga station, yung mga intel natin. So talagang palitan kami 24/7, so mga pagod yung mga yan. And we're very fortunate that Ryan made it. And sa lahat ng tumulong naman, lahat nag-ready ng type A na dugo. Siyempre pinaghanda kami ng doktor, So nag-survive naman siya. So we're very happy. And siya ay saan siya naka-assign at siya ba ay sa desk or roving personnel? Yes, mga natin sila, mga intelligence officers natin sila. Naka-assign siya sa Ayala Station, sa Station 9 natin. Even ang Zamboanga City Police Office, we have 11 stations. At doon siya sa Station 9. It's one of the stations na medyo busy, medyo malapit kasi siya sa Central Business District. And so, meron talaga kaming, nung magpapasko na, ang ating regional director, si Police Brigadier General Masauding, ay nagbigay ng guidance na pagtingin natin yung ating, of course, yung ating anti-firearms and firecrackers. Kasi nga, magpapasko, ay mag-New Year, we wanted to make sure na i-prevent natin yung mga tao na gumamit ng firearms and or paputok this New Year. So, naka-deploy talaga sila. And ayun nga, meron kaming on progress naman na operation din dahil kasama yun sa operation natin sa pagpapalawi ng ating anti-firearms, loose firearms natin na ibinili ng ating Chief PNP, si Sir Marbil. So yun yung tinututukan namin, parang doon kami nag-focus. And kanya-kanyang mga tao natin, may mga kanya-kanyang target, nag-establish kami ng mga target, so may mga designated targets. At yung kay Officer Mariano, ito nga si Tating and yung kanyang, ito talagang si Tating. Nung on progress na yung operations, ganun na yung nangyari. And as everyone has seen on the video, para talagang,
action movie. Face Off. Oo, Face Off talaga. Yes, Oo. and we're quite happy that Ryan has maintained his presence of mind. Tama-tama nagkaroon kami ng refresher course, no, sa shoot sa proficiency namin, firearms proficiency. Yes, we had enough to refresh and train, but talaga naman din sila, alam naman ng marami na magaling din naman talaga marami tayong mga pulis na magagaling, no, Raymond, sa city, no, magagaling talaga sila bumaril, and we're very it's not about that, but we're very fortunate that he really maintained his composure. As nakita nyo naman, may mga tao din talaga doon. Ang daming tao, no, sa kalsada. Yes, oo. So, fortunately, yun nga yung yung dalawang most wanted, and just to update you, yung isa din, no, na identify na namin, wanted din siya for murder din, pareho sila. So, na-recover natin 2 caliber 45 sa scene. And yung kaso ng isa Cebuco. So, nakatulong din tayo dun sa Zamboanga del Norte. Doon kasi yung kaso niya for murder. Identified naman, pwede na ba siyang i-identify ngayon yung kasama ni Haber? Yes, we will publish the identity today and the details. Okay. So, we will update you on that. But we already confirmed with Cebuco on his warrant also sa Zamboanga del Norte. Yun yung tinitingnan namin ngayon to make sure na proper yung ating pagbibigay ng impormasyon. But we can confirm that meron siyang kaso rin for murder. Si ano ba? 2022. Ma'am, si Sergeant Mariano, off-duty na siya. That time. No, naka-duty kami. Duty. Yun yung sinasabi ko na wala kaming off-duty. Okay, all right. Declare kami na wala kaming off-duty. Kaya mga pagod at puyat sila. So we're very, it's a blessing talaga na, alam mo yun, hindi siya napagod. Hindi siya na-rattle. His presence of mind was really, kitang-kita naman sa video, no? He was trying his best na iwasan din yung ang daming tao, no? And we're glad that he had enough ammunition also, no? Siyempre, factor din yun dun sa paglaban niya. And it ended up that way na namatay yung isa, and yung isa dinala pa sa ospital, but he also succumbed to his wound. Yes. All right. Okay. Yung mga yung siya ba yung, kasi bakit nagsalubong sila? So ibig sabihin yung dalawang suspect kilala si Sergeant Mariano? Siguro possible si Tating kasi taga dyan lang din sila Siyempre taga Zamboanga City sila, local. Ang ating police kasi localized So siyempre medyo familiar na rin if you deal with criminals and people like this. I'm pretty sure they also do their diligence, no? Alam mo naman mga criminal ngayon, Raymond, marunong na rin sila, no? Marunong na rin silang surveillance, marunong na rin silang sa pakikipag-ugnayan ng investigador natin kay Ryan. Nakausap naman na siya kahapon, no, nung inalaw na ng doktor. Good. It was identified, it was known that yung target niya. So he was really waiting for our asset na mag-feedback sa kanya on the movement of his target. Ang target nila. So ang nangyari, na-identify din siya. So nung nadaanan sila yung unang nagpaputok. Good enough that of course familiar din si Ryan Mariano with his target. So ganun na yung nangyari. Yes. All right. Okay, ma'am. Itong mga pangyayaring ganyan, yung dalawang yan, yung feedback na yung report na inyo natanggap, may target na naman sila dyan within your jurisdiction? Well, I cannot say wala, no? I cannot conclusive say wala, but I can say that sila yung mga tao na talagang tinitingnan natin because they're involved with crimes and hindi malayo na gawin nila ulit, no? So talagang we have solved case. In fact, Raymond, just to to make it factual, si Haber had 3 cases, two cases. Murder.
of murder, yes. And yung isa nga kasama niya, isa. So, tapos meron pang isa sa Cebuco, so it makes it 4. No? Parang nasolve natin yung 4 na cases na yon. From the past 2022 to 2024, yun yung nakikita natin. And as identified and with his intelligence packet na nakalagay sa ating operational plan, he's also involved with illegal drugs. So yun yung marami, kung titingnan natin yung kanyang involvement, marami tayong nasolve na kaso, marami tayong na-prevent na crime from happening around the city. I was also told that, of course, alam mo sa Raymond, Zamboanga City is, a very unique city, no? And meron pa rin tayong traditional na rido, meron pa rin retaliation. So we are making sure that we are protecting also the family, his family, no? And we are encouraging people to help us and support us with the campaign on anti-crime sa city because, sabi nga natin, it takes a city to prevent these crimes from happening. And we're quite glad and happy that we have the support also of the local chief executive, si Mayor Dalipe, and in fact, he's taking care of the bills, making sure na hindi mag-alala yung pamilya niya on the bills. Yes. And what yung good news dyan is at least nga yung declaration ng doktor na out of danger na si Sergeant Ryan Mariano. Yes, that's the best part. We're very happy na talagang na-survive naman niya yung kanyang sugat. Ayun. All right. Ma'am, itong apart from that, I understand matindi din yung campaign, may kautosan ng pamunuan ng PNP na dapat ay magbantay sa pagpasok ng bagong taon. Kumusta ho ang pagsalubong ng Zamboanga City dito sa pumasok na 2025 as compared to the previous one? Well, yung salubong natin basically generally peaceful, no? Siyempre, tinitingnan natin yung timeline, no, from mag-midnight to almost 2 a.m. and tahimik naman na naitawid natin. The city has declared of course, yung total ban ng firecrackers. And I won't say na wala kaming bago kasi nag-New Year naman talagang tuloy-tuloy puspusan yung pag-anti-crackers campaign namin so may mga nakuha pa rin tayo, no? May mga nahuli pa rin tayo. Ang marami kasi sa amin Raymond yung bamboo, no, na ginagawang parang boga siya. Ganun yung ginagawa, parang homemade siya, no? Yun yung uso doon kumbaga, no? Yun yung talagang tiningnan din natin. But may mga firecrackers din na nakuha tayo. We work with regional CSG, under kay Lieutenant Colonel sa CSG natin. And may mga nakuha tayo. But generally, it was good. It was generally peaceful. We had a few, kung ang meron kami, vehicular accidents, no? May mga motor. Siguro sa pagmamadaling umuwi, medyo excited yung mga kababayan natin, yung mga meron kaming mga cases. But we're very glad that after coordination with the hospitals, wala masyadong cases na na-refer sa kanila or they did not attend to many cases. So generally, Zamboanga City was very peaceful during the salubong of the 2025. And wala ho kayong recorded na case ng indiscriminate firing? On January 1 na ng 5 a.m., no, yung umaga na, there's one, we found out in one station, merong isang a stray bullet. So it's still undergoing investigation. But we're very happy that no one was hurt. Okay. And pero may na-report sa amin. So yun yung tinitingnan natin ng 5 a.m. na ng umaga. Hindi noong salubong. All right. So yun naman. So we're very we're very happy and we're thankful, I believe, with the community at large ng Zamboanga City for also, syempre, heading our call na iwasan yung to make sure na walang gagamit ng baril. And of course, to our law enforcement community, walang nagpasaway. So, walang nagpasaway, wala naman tayong yes. Alam mo, Raymond, sa Zamboanga, ang dami nating law enforcement because we have the Westmincom, yes, Zamboanga, Coast Guard, everyone is there.
And so far, wala naman. And tulong-tulong talaga kami, of course, together with Task Force Zamboanga, working to make sure that the city is safe during the celebration. Well, after na pumasok ang New Year, mag-shift na ang inyong mga tauhan, ang PNP in general, and of course, nabanggit nyo kanina, talagang very unique ang case ng Zamboanga City dahil yan ay sentro at dyan nagsasalubong sa katunayan. Maraming mga matataas na opisyal, mga politicians dyan sa area na yan, ang kanilang convergence ay sa Zamboanga City. Na kung minsan in the past nga may mga election-related incidents sa ibang lugar, pero ang pinangyayarihan dahil dyan nagkikita-kita nangyayari sa Zamboanga City. How are you preparing, Ma'am Colonel Kim Mulitas, towards itong 2025 election? Totoo ka dyan, Raymond. Sabi nga nila, hindi lang daw isa yung mayor ko. Yes, totoo man yun eh. Hindi lang isa ang hindi lang dalawa ang congressman mo. Oo, yes, napakarami. Mayor John Dalipe, and of course I have 2 congressmen, Majority Floor Leader Manix Dalipe and Congressman Kimmer Olaso. They are all equally very supportive of the Zamboanga City Police Office, and I have them to thank for that. But yes, pag talagang nag-converge, ang dami naming mayor, pati barangay chairman namin, ang dami. Dahil governor. Ang dami naming governor, and all this. But alam mo, Raymond, nung umupo tayo dyan, ang una nating ginawa is because nakatulong din that I've been working with you, kayo, mga media friends dito sa NCR. Natuto talaga ako, on how to really na makita na ganun ka-unique yung city that I made sure na nung umupo tayo, we have to build relations also with yung mga karating province ko. So, in fact, we have good communication and coordination also with Tawi-Tawi, Basilan, Sulu. Yes, Isabela. But Isabela, of course, is Region 9 naman talaga. Under naman yan ni Sir Masauding talaga. But, and together with the orientation ng leadership ni Sir Masauding on teamwork, na talagang we make sure that we work also with other units. And ganun yung pinaigting natin. And inumpisahan natin yan because in-anticipate na natin talaga the election. And then upon assessment of the 3 last election periods, wala talagang any problems or untoward incidents or ARI dito sa city natin. But as you have said, we are not complacent. In fact, kami, ang unang region sa buong Pilipinas, I believe, sabi ng aming regional elections officer, na nag-conduct ng joint meeting with the nang-initiate mismo ay si Sir Masaudi, ang ating regional director. So, nung few months ago pa lang, I think 3 months ago pa lang, nag-uusap-usap na kami. We have conversations with our COMELEC elections officers in the city. So, itong mga nag-umpisa na talaga tayo, and lahat ng efforts natin on anti-criminality campaign was also geared on the election period. Meron tayong mga search warrants for loose firearms. We are working on strengthening our border security kasi as I'm sure you know, and you're familiar, Raymond, napakalawak ng city na to. Yes. Mas mahaba pa ang nautical highway natin kaysa sa mismong highway natin. So, napaka-unique and napakalaki nung babantayan natin. But we also have the Coast Guard and the West Maincom who are helping us. But mas tayo sa PNP, dahil kami naman ay nasa city, mas nagpo-focus tayo sa anti-criminality, monitoring, intelligence fusion with our counterparts. At yun yung tinitingnan natin. But sabi ko nga, although when we had the assessment with our COMELEC officer, talagang for the past 3 elections, walang naging problema ang city at it's been peaceful. And ang usual is, usual campaign fever. Batuhan dito, batuhan doon ng issue, but hanggang doon lang. Yes. But anyway, and sabi mo nga, with the situation na sinabi mo kanina na dito talaga nagko-converge, ang ginagawa namin, we requested that in the presence of all the visitors coming around, politicians, businessmen alike, that we are informed and we have intelligence officers, covert officers, na talagang tinitingnan natin yung kanilang security. Of course, hindi siya perfect, but I believe At that least we have strongly, prevented many things from happening, and we're hoping that with the cooperation din ng aming
counterparts from the provinces ay tawid nating eleksyon ng maayos. All right. Well said, Colonel Ma'am, at congratulations sa inyong tauhan. Well, napakagandang balita tungkol dun sa nangyari kay Sergeant Mariano, and he made it, and yung campaign ng anti-criminality campaign ay magpapatuloy, hopefully praying na ang Zamboanga City will maintain yung kanyang status of peace as of now, na kayo ang nandyan as the City Director of the Zamboanga City Police. Salamat, Ma'am Kim, at good luck sa inyong patuloy na pagsiservisyo sa bayan. Yan. Salamat din, Raymond, for the opportunity. And please allow me to say, Yes. pagaling ka, Sir Deo. Happy New Year po sa lahat. At mabuhay po kayo. And we are here. Anytime po, please get in touch with us so that we will also be able to at least update, yung ating mga kababayan nationwide, for us to be able to show what peace there is in Zamboanga City. Maraming salamat. Ayaw, kasi masusunod siguro hindi ka lang marunong mag-Ilocana, magsalita ng atin, pero pagka magtsabakanan na rin, magaling ka na rin sa tsabakano pag nagkataon. Oo. Gracias. Gracias. Hanggang dun lang. Salamat, Ma'am Kim, and good luck ko sa inyo. Mga kaibigan, Maraming. Police Colonel Kimberly Molitas, ang City Director ng Zamboanga City Police. Daming Bayan. 8:33 na umaga. Paring June Di Makutak, nandiyan ka pala. Dapat pala sumabay ka sa amin ni Colonel Kim kanina, at si Tristan Gule at Nol Rodriguez. Magandang umaga. Ang oras natin 8:39 na ng umaga, sa ngalan pa rin ho ni Mayor Deo Macalma at si Miss Elaine Apit. Ako ho si Raymond Adbasa, inyo nakakasama sa ating balitaan ngayong umaga. At susunod na ating pag-uusapan, yun hong problema ng supply ng kuryente, dahil maraming hong lugar na naapektuhan. Well, narinig na natin previously yung problema sa doon sa Siargao. Pero nangyari din pala dito sa problema sa Boracay, nagka-problema din sa Boracay, and pinaka-latest itong New Year ay yung Leyte, particularly, of course, alam naman natin ang sentro doon is yung Tacloban City. Kaya makibalita tayo, sana naging maayos na yung supply ng kuryente sa mga area niyan, at kung may problema pa, ano ang ginagawa ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Mga kaibigan, nasa ating linya ang Administrator ng National Electrification Administration o NEA, si Administrator Antonio Nani Almeda. Administrator Almeda, sir, welcome sa DZRH. Si Raymond Dadpaas pa ito, at Happy New Year. Good morning, Raymond. Happy New Year po. Yes, sir. Ano ho ang balitaan nyo kami? Ano ho ang yung pinaka-latest, yung nangyari doon sa Leyte, particularly sa Tacloban? Ano ho ang latest report na inyong may babahagi ho sa ating mga taga-panood at taga-pakinig? Wala pa akong situational report on the ongoing Raymond, but definitely we are keeping track of the developments in Leyte. And well, we have to identify first if it is caused by the distribution line of the co-op or the transmission line of NGCP. That is something we still have to confirm. Yeah, okay. Doon naman sa so we'll be waiting for that, Administrator, sir. Doon sa nangyari sa Boracay and yung problema sa Siargao, ano ho ang latest report tungkol dito, sir? Yes, okay. Unahin ko muna ang Siargao. Yes, sir. Yes, we confirmed that there was a island-wide outage that started December 1 sa Siargao, caused by the fault ng submarine cable, the main submarine cable that supplies electricity and power to the whole island of Siargao. Well, it took us almost 2 weeks to repair, and God willing, na-repair naman namin in 2 weeks, and on December 14, naibalik namin ang kuryente sa island of Siargao. And
while repairing the submarine cable, nag-plan B na rin kami, nag-transport na rin kami ng mga modular diesel gensets, and as in fact, naka-install na ngayon to prevent similar occurrence in the future, no? So kung medyo, kasi yung submarine cable, Raymond, it's about, I think, 40-year-old na. Yun. So medyo nagkaroon ng fault ng balatan yung submarine cable, pero napagdugtong naman namin, and hopefully it will stand the rigors of the ocean bed. Pero kung sakasakali man magkakaroon ng fault ulit, nakahanda naman kami kasi meron ng installed na 12 megawatt capacity, and uustuhin namin ng 16 megawatt capacity ang mga diesel gensets in case mag-fault ng submarine cable. So in case, sir, na hindi naman sa ipinapanalangan, pero in case na may mangyari muling ganyang sitwasyon, kumbaga kahit pa paano may magagamit na for the supply ng kuryente sa Siargao Island Administrator, yes, sir. Tama ka, Raymond. Medyo binigyan na natin ng tinatawag natin backup or reserve power. Medyo, siguro malaki-laki din ang kinailangan nyo nitong budget, Administrator, for that. Actually, ang backup power ay may mga 2 megawatt gensets na modular gensets sa Agusan del Norte. Ipinalipat muna natin sa island ng Siargao para magamit as backup. Ayun. And yung another 8 megawatts, kinontract naman natin sa mga power producers para maging yun ang under emergency power supply agreement ngayon. All right. Doon sa case nung Boracay, ano ho ang report sa inyo, Administrator, sir? Well, alam naman natin ang Boracay is at its peak demand right now kasi maraming tao doon. But I don't think it is a major issue. Normally, Raymond, I don't have the details yet, but normally kung meron mang rotational outage dyan, it's because of the peak demand, and we are in the process of improving the substation operations there. Ayun. Yung substation capacity kasi ang problema dyan. Oo, kasi sabagay, totoo din naman na siguro dumami na rin masyado yung matindi yung demand at hindi naman talaga ganun din makakapag-adjust. But at least NEA is doing something, Administrator, to address yung problema sa mga ganitong lugar. Yes, Raymond, I have to assure the public that NEA is on top of the situation, and ginagawa natin ang lahat ng tulong para ma-augment at magbigyan solusyon ng mga kooperatiba ang mga shortage, if ever. Pero necessarily inefficiencies yun. We just have to cope up with the increasing demand of power. Oo, kasi lalo ito ma'am, ito sir, nagpalit na ng taon, pumasok ng 2025. Looking forward, itong nakikita ba natin na yung programa natin na mas mapalawak pa, kasi alam naman natin may mga area pa din na kailangang ma-energized. Naka-program ba for 2025 na at least marating yung ibang mga areas pa na hindi pa nararating ng kuryente, Administrator, sir? Yeah, as in fact, Raymond, we are sticking to our 5-year program until 2028. And with the support of the national government, inuunti-unti naming to increase the reach of total electrification. And we are targeting by 2028 we can fully energize the whole of the Philippines. But of course, that requires some funding support. Definitely, with what we have right now, we are doing our best to extend and maximize the supply of electricity on remote areas. When it comes to numbers, Administrator, ilang porsyento pa ba ng mga, let's say, mga sitio sa ating bansa ang hindi pa nararating ng kuryente as we speak? As we speak right now, basing it on our 2023
figures, nasa 89% pa lang tayo, no? And by the end of 2024, we are only expecting an increase of about 1 or 1.2%, no? Because of the limited budget. But definitely, I was informed that Congress heard already the funding requirement. And we are expecting by 2025, we will be reaching about 94%, no? 94% if all logistical support and funding support will be present. And ang concentration namin, Raymond, sa island of Mindanao. Yes. Sa island of Mindanao. Doon na medyo mababa ang ating electrification rate. All right. Of course, Administrator Almeda, sir, yung ating election nakabatay din sa supply ng kuryente. Malaking bahagi kayo doon sa pagiging success ng 2025 election. Looking forward, masasabi natin na kahit paano magiging maganda ang supply ng kuryente sa bansa by that time. Yes, Raymond. I mean, we will be deploying contingency measures there. I mean, just like in any other occasion, ang election is a critical service. So we will have to make sure that all polling places, public schools will be supplied of electricity, not to disrupt the election process. All right. Administrator Almeda, sir, salamat sa oras at good luck ho sa National Electrification Administration. Happy New Year ho. Happy New Year, Raymond, and thank you for giving us time to be in your show. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Mga kaibigan, Administrator Antonio Nani Almeda ng National Electrification Administration o NEA doon sa issue ho ng kawalan ng supply ng kuryente sa ilang mga area. Meron ho tayong listener ngayon. Bilang naka-phone book to sa akin, baka nagbago ng numero at hindi ko lang nailista. Nakikinig daw ngayon dyan sa Kilani Vacation Farmhouse sa Hermosa, Bataan. Ba, talaga naman tama-tama. Magandang umaga din kay idol si Kuyang Victor De Leon Lima. Sabi niya doon sa nangyari daw sa Zamboanga talo ang batang Quiapo ni Supremo Lito Lapid, no? Doon sa nangyari kay Sergeant Ryan Mariano. In the meantime, 8:15 na ho ng umaga. Daming bayan. Balik tayo sa palatuntunan ni Mayor Deo Macalma. Nasaan na? Daming bayan. Ako pa rin si Raymond Adbas, inyo makasama sa kabuuan ng palatuntunan ngayong 2 sa buwan ng Enero 2025. Siyempre, yung ating mga kababayan, officially, dapat ay balik trabaho. Ngayong araw, mapag-gobyerno man o mapribadong sektor. Pero siyempre, meron naman silang karapatang maghain ng leave of absence dahil nasa probinsya, nasa pasyalan, gustong ituloy-tuloy na yung kanilang pagpapahinga para pagbalik nila ay sa tingin ako sa kalendaryo, iba yung numero, hindi pa pala napapalitan yung kalendaryo natin pagbalik nila ay January 6 na ang officially para magsimula ng trabaho. Yung mga mambabatas natin ay susunod na Monday pa, January 13 ang balik. Halos lang yan 1, 2, 3, parang 4 weeks na session, then bakasyon grande na for the 2025 national election. In the meantime, makibalita tayo sa ating mga kasamahan dahil itong dahil sabi, di ba, hindi daw nag-imbita si US President-elect Donald Trump ng mga presidente o kaya mga prime minister sa kanyang inaugurasyon sa January 20 na panunumpa niya muli pagbabalik niya sa White House. Kaya ang Pilipinas, ang kakatawan sa Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos ay si Ambassador Babe Romualdez. Detalye ng balitang yan mula sa ating lady in Malacanang, si RH14 Let Narciso Let. Magandang umaga at Happy New Year.
Happy New Year na kay Raymond. Hindi nga dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni incoming U.S. President Donald Trump sa darating na January 20. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, ang Chiefs of Diplomatic Missions at kanilang mga asawa ang inimbitahan ng U.S. Secretary of State sa ngalan ng Joint Committee on Inaugural Ceremonies para katawanin ang kanilang heads of state at gobyerno sa principal inaugural events. Kaugnay nito, magsisilbing kinatawan ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ni Trump si Philippine Ambassador to U.S. Jose Manuel Romualdez. Samantala, sinabi ni Chavez na wala pang kumpirmasyon kung bibisita si PBBM sa Amerika para makipagkita kay Trump sa mga unang buwan ng 2025. Una nang binanggit ng Pangulo na plano niyang makipagkita kay Trump kapag nasa White House na ito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Laki Raymond. 2025, ito unahin natin, ano ang mga added schedule ng Pangulo ditong official na pagbabalik ng trabaho for 2025 ngayong araw? Wala pa sa ngayon, Laki Raymond. Wala pang abiso ang palasyo. Natanong na kung anong schedule ng presidente pero wala pa silang sagot. Actually, tahimik na sinalubong ng Pangulo at kanyang pamilya ang 2025. Bumati lang kahapon ng Happy New Year. Happy New Year. Tungo sa bagong Pilipinas. 2025, meron na bang kasi nabanggit mo yung Amerika na at least target, hindi naman mapagkakaila yan. Pero meron na bang yung mga presidential trips, may mga schedule na for the year or at least yung early part ng 2025? Oo, ang totoo, Laki Raymond, wala pa talaga. Actually, yung mga biyahe ng presidente ay binabanggit yan 2 weeks before or 1 week before. The actual presidential trip? Oo, sa pamamagitan ng pre-departure briefing. Actually, DFA ang nagsasabi kapag may biyahe ang presidente. Kasi ang January, ang January ay isa sa pinakamalaking pagtitipon na nangyayari na one time, I understand, pinuntahan din naman ito ng Pangulo, is yung World Economic Forum sa Switzerland. So wala pang ganun, hindi pa napag-uusapan. Wala pa sa ngayon. Inaasahan siyempre na may mga susunod na biyahe ang presidente pero wala pa sa ngayong nababanggit kung saang partikular na mga bansa. Pero siyempre by this time dapat ihanda-handa nyo na ang inyong mga winter coat. Baka biglaang magsabi ang presidente, let's go. Anyway, salamat Miss Let at dyan sa inyong pagbabantay sa mga schedule ng Pangulo at sa Malacanang. Salamat, Let. Happy New Year, balik sa iyo, Raymond. Damdamin Bayan. Kaibigan ng aming reporter sa Malacanang, Let Narciso. Samantala naman, ang National Capital Regional Police Office o ang NCRPO ay todo paghahanda na sa traslasyon. Malapit na next week. That is January 9, araw yun ng Huwebes. Kabilis talaga naman. Meron daw hong mga humigit kumulang na mga tauhan ng NCRPO na ipakakalat. Si Giselle Ricafort naman sa detalye ng balitang yan. Giselle, magandang umaga at Happy New Year! Good morning, Lakay. Happy New Year. Todo handa na nga ang National Capital Region Police Office sa kapistahan ng Jesus Nazareno kabilang ang taunang traslasyon. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, halos 15,000 na puwersa ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Kabilang dito ang higit 12,000 nilang tauhan at mahigit 2,300 personnel naman mula sa kanilang partner agencies. Sinabi ni Aberin na layo nitong masiguro ang kaligtasan at seguridad ng milyong-milyong deboto na inaasahang dadagsa sa traslasyon. Samantala, deklarado naman ng NCRPO na mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa Capital Region. Hanggang 1 ng Enero, 3 ang naaresto sa iligal na pagpapaputok ng baril sa Metro Manila. Siyam ang nasuko sa paggamit o pagbebenta ng ipinagbabawal na firecracker at higit 700,000 iligal na paputok ang kumpiskado sa buong rehiyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas. Lakay. Binanggit ba na sa report dyan kung saan naka-assign yung police na naaresto sa indiscriminate firing or identified?
Lakay, sa report ni Edniel galing doon sa PNP Lakay, ang binabanggit ng kanilang tagapagsalita, itong mga nagpaputok daw ng barel, kabilang dyan yung isang PNP daw o PNP personnel, isa daw yung tauhan ng Bureau of Corrections, isang security guard at yung at natitirang mga sibilyan na yung iba pa. All right. So meron pa ring tauhan ng PNP yung nagpasaway. Ay na talaga naman, hindi nakinig sa hindi nakarating sa kanya ang mensahe. Anyway, salamat Giselle, magandang umaga. Salamat Lakay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat Giselle Ricaport. Speaking of mga pulis, makikita mo talaga yung pag ikaw nga naman ang nasa sitwasyon, yan halimbawa si General Romel Marbil, chief ng PNP at saka yung mga miyembro ng kanyang command. Tapos halimbawa si General Abirin, ikaw ang NCRPO chief, ilan ang tauhan dito sa Metro Manila? Or halimbawa si Brigadier General Andre Dizon ng Region 5, ilan din yung tauhan niya sa buong Bicol? Si General Red Maranan ng Region 3 at saka si General Joey Masauding ng Region 9, yung RD nila Colonel Mulitas. Yung bang talagang kung minsan merong isa lang na magpasaway, talagang tatamaan ka no? Para bang nakakalalaki na sa dinami-dami, 100,000 pulis, may gitsan 100,000 pulis, meron pa rin talagang, nagpaalala ang hepe ng buong PNP through General Jean Fajardo, the spokesperson ng PNP. Pero meron din talaga, kaya kung minsan maisip mo talaga, ano ba talagang nasa utak ng mga ganitong klase ng mga tauhan, no? Na lagi na lang. Every New Year naman kahit nga hindi New Year lagi naman pinapaalalahanan Kaya pinagbabawal yan, di ba? Paring Joban at Chensa, bawal na bawal yun nagpapaputok ng baril, di ba? Nang walang kadahidahilan dahil celebrate ng Christmas, nag-celebrate ng New Year, yung iba birthday, yung iba fiesta, nakaugalian ng sige nga, pasalba naman dyan. Nako po, ay nako. Ewan, itong mga tauhan ng Philippine National Police, damay-damay na naman. Yung iba sumunod, meron nagpasaway, isa lang. Damay yung buong mahigit 100,000 mga tauhan ng pulisya, lalong-lalo na siyempre yung kanilang mga opisyal. Nako po. Daming bayan. Mga deboto maagang nagpunta naman sa pambansang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo para sa pagbabasbas ng kanilang mga replika. By yung ating mga deboto, tradisyon na sa kanila yan. Naroon si RH29 Boy Gonzales. Kuya Boy, magandang umaga at Happy New Year. Good morning Raymond at Happy New Year. At kagabi pa ay dumating na, nagtungo na yung ilang mga deboto dito sa Basilica Menor at pabasang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo. At ito'y para sa gagawing pagbabasbas ng replika ng Jesus Nazareno na gagawin mamayang 1:30 ng hapon. Ang ilan sa kanila ay kagabi yung madaling iwibay sa madaling araw na nagtungo na sa paligid ng simbahan ng Quiapo, mula sa Carriedo, Kalo sa Palangka at maging dito sa Villalobos Street na para paghandaan na banggit na aktibidad. Paraan na din daw umano ito upang hindi na maipit sa posibleng pagsikip ng daloy ng trapiko, lalo na yung mga pasok na sa trabaho at paaralan. Karamihan sa kanila ay mula pa sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at lalawigan din, kasama na yung mga kaanak, kaibigan at kapwa nila deboto. Para maging maayos naman ang proseso, nakaalalay ang mga miyembro ng Hiyos del Nazareno pag may fit na nagbabantay ang mga tauhan ng Manila Police District. Ayon kay Totoy Tan, ang chairman ng Hiyos del Nazareno,
8 balangay na naka-affiliated ang sa kanila at ito ay inaasahan na sa 2,000 hanggang 3,000 mga replika ang magtutungo dito sa simbahan ng Quiapo. Kuya Boy, Ito si Bagos, yes. maghapon yan o ngayong umaga lang? 1:30 ang simula ng pagbabasbas ng pare, ng simbahan. Pero ngayon nakapwesto na sila. Paggabi pa, meron nang dumating dito. At ang sistema na nakikita ko ngayon, dito sa ang unahing basbasan ng mga replika, yung galing umano sa Carlos Palanca, tapos galing sa Villalobos Street, yung harapis mo ng gate ng simbahan. Villalobos Street hanggang sa Carlos Palanca yan, na marami na dyan sa lugar na yan. At ito panguli, itong Carriedo Street. At pagkatapos na mabasbasan, ayon kay Lieutenant Colonel Anthony Olgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, na pagkatapos babasbasan, magka-counterflow sila. At kakaliwa sa Quezon Boulevard, kakaliwa sila ng Paterno. At saka sila papauwi. Yan ang sistema para maging maayos itong sila ng mga replika ng Jesus Nazareno. All right. Salamat Kuya Boy. Magandang umaga. Good morning. Nakalimutan Raymond. ko pala yung apelyido mo, hindi lang pala Gonzales eh. No? Dumagoso, Lacuna, Versosa. Nakalimutan ko. Pasensya ka na Kuya Boy, ha? Medyo ano eh. Salamat. Okay, naunuwan kita. Gandang umaga Kuya Boy. Sales para sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat si Kuya Boy Gonzales dyan sa lungsod ng Maynila. Susunod nating pag-uusapan ay siyempre nagkaroon ng putukan nung pagpasok ng January 1. Kumusta naman kaya yung lagay ng ating yung ating hangin dito sa Metro Manila after yung nangyaring pagsalubong ng bagong taon? Sa ating pagbabalik, 6 na minuto na makalipas ang 9:00 ng umaga. Very unhealthy yung kalidad ng hangin, no? Dahil daw doon sa epekto ng usok nung tayo ay sumalubong sa bagong taon. Ito ang report ay galing sa Air Quality Monitoring Station sa Makati City, na isang Swiss Air Quality Technology Company, na merong mababa yung kalidad ng hangin dito sa alam naman natin yung sitwasyon dito, dahil ang pinakamataas daw ng air pollution level ay Maynila, Makati, Pasig, Paranaque at Taguig. Yan yung nakita ng itong monitoring tungkol sa kalidad ng ating hangin. Pero ang sabi naman ng mga kaibigan at kakilala natin na nakatira sa mga nasa tuktok na mga condominium sa Metro Manila, medyo hindi daw ising kapal ng usok yung nakita nila this year compared sa last year. Hindi ko alam kung yung pag-ulan na naranasan nung after yung pagsalubong natin ng hating gabi ng January 1, yung pag-ulan after ay nakatulong para ma-disperse o mawala yung usok na dala ng mga paputok at pailaw na ginawa dito sa area ng Metro Manila and nearby provinces. Dahil yun din naman ang report na parang mas madaling nalusaw yung usok dahil nga sa after nung hating gabing oras ay umambon yung ibang lugar, nakaranas ng malakas na buhos ng ulan. In one way or the other, it helps para mawala yung napakakapal na usok
dito sa Metro Manila. Daming bayan. Yan, inaantay lang natin ha. Yung, andyan na ba? Okay. Nasa linya na mga kaibigan mula sa Department of Environment and Natural Resources, si Engineer Jundi Del Socorro, ang Chief ng Environmental Management Bureau Air Quality Monitoring Section ng DENR. Engineer Jundi Del Socorro, sir, welcome sa DZRH. Ito po si Raymond Dadbaas at Happy New Year ho sa inyo. So, good morning po, Sir Raymond Dadbaas, and happy New Year din po sa inyo at sa ating mga bye-bye. Aha, all right. Engineer, kumusta yung anong report na hawak nyo tungkol doon sa itong air quality sa ngayon dito na sa Metro Manila after nung pagsalubong natin ng New Year? Well, medyo tumaas ho ang level ng pollution, lalong-lalo na dito sa ating mga fine particles tulad ng PM10 at saka PM2.5. So, tama po kayo sa nabanggit nyo doon kanina na medyo tumaas po yung mga lugar na yun, like katulad ho ng Makati, at nagkaroon po siya ng 160% na increase sa air quality guideline values. Kung ang guideline values ho ay 150, inabot po siya ng 390. Pagdating micrograms per normal cubic meter. Pagdating naman ho sa mas fine na particles ay kung ang standard po ay 35 lang po, siya ho ay nagtala ng pinakamataas na 314 o 797% na pagtaas. Kundi ito ay sandali lang naman ho. Inabot lang siya ng 12 midnight hanggang 2 a.m. ng madaling araw. So talagang yung pagtaas na yan ay directly related doon sa mga paputok at pailaw, engineer? Tama po yan. Medyo nag-peak po talaga yan. Ganun na rin dahil na rin sa sa mga firecracker events na during New Year's Eve celebration. Ngunit may mga areas din ho na mas bumaba naman din ho dahil ho sa tama po sa nabanggit kanina na may mga scattered na rain showers and mist ho, kung saan yung mga ulan ho ay may natural scrubbing mechanism kung saan ini-scrub niya ho yung mga pollution at nakakapagpababaw ho yan sa konsentrasyon. So talagang proven na kapag umulan siya or kahit mga yung scattered rain shower lang, talagang nakakatulong para ma-dissipate yung usok. Tama po yan. Pag, lalo na kung mas lumakas pa ang ulan at talagang malilinis ho ang mga pollution ho na nakos ng firecrackers. Alright, pero as we speak, Engineer Jundi Del Socorro, sir, kumusta ang level as of now na? Kasi sabi nyo nag-peak lang kahapon, pero ngayon ba itong 2 na ng Enero, kumusta na ho ang ating air quality? Well, ngayon ho, kung sa PM10 o ang lugar ng Makati ay fair at Taguig at yung iba hong katabi niya mga cities, Parañaque, Pasig, San Juan ay good naman din ho. Ngunit ho sa fine particles, medyo ito yung matino, yung 2.5, medyo tumaas ho ng konti ang Makati at the rest ho naman ay good. Yung para lang maintindihan ng ating mga nakikinig, ano yung pagkaiba nung yung binabanggit nyo, fine at saka yung isa? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan ng mas madali bakit may fine pero meron namang tumaas na level, engineer. Well, yung mga fine particles so kagaya ng PM2.5 na sa sobrang liit ho nito na ito ay mas maliit pa sa diametro ng ating buhok
No, so sa sobrang liit po nito ay maaari hutong pag ito yung na-inhale natin ay maaaring makarating hutot sa ating mga bloodstreams at kung ang itong pollutants na to ay nagke-carry ng mga toxic substances ay maaaring makapapinsala sa ating kalusugan. Lalong-lalo na ho itong mga firecrackers, ito ho ay nagbibigay ng mga ilaw, yung mga magagandang kulay ng ilaw. At itong mga ilaw na to, ito ho yung mga toxic substances tulad tinatawag na heavy metal salts. No, so ito ho yung ating ang danger na dinadala ho ng mga firecrackers ay mga lalo na pag ito'y sumama sa mga fine particles. At ito po mga fine particles sa sobrang liit niya ho, minsan ho ay nahihirapan po siyang ma-disperse at ito ho ay nag-i-stay lang ho sa breathing level ho ng tao. Lalong-lalo na pag malamig ang panahon. So medyo denso ang parcel ng hangin at ito ho ay nag-i-stay sa ground level. So yun. So hindi pala kung minsan eto pasintabi doon sa mga gumagawa ng mga paputok at pailaw, pero hindi lang pala yung paputok ang delikado dahil pwede ka maputukan, pero pati yung pailaw din, delikado din naman sa epekto sa kalusugan, engineer. Tama po yan. Dahil ang ilaw ho ay resulta ho ng isang ng combustion ho dahil ho sumabog po siya eh. At pag nagkaroon ho ng combustion ay may mga usok at mga fine particles na sinamahan pa mga toxic substances galing sa firecrackers. Nako. So, pero pag yung mga ganitong klase ba, halimbawa itong na-experience natin na binabanggit nyo, mga ilang araw pa yan bago kumbaga bumalik sa normal ang air quality sa Metro Manila? Sa ating monitoring po, nag-i-stay lang ho siya ng mga 2 to 3 hours. So, tapos na-disperse na rin po naman po siya. So, depende rin ho yan sa lugar na kung malakas naman ho ang ventilasyon o ang buga ng hangin, ay mas mabilis siyang madi-disperse. Pero sa ating observation, 2 to 3 hours so ay bumababa na ho siya. By 3 a.m. medyo mababa na po yung level niya. So yung engineer Jundi, yung binabanggit nyo, so yung level ng air quality natin ngayon dito sa Metro Manila ay ito na yung normal natin. Yes po, ito normal na ho na ating na-experience. So, ang sa normal na activities naman ho ng urban areas kagaya ng Metro Manila, nagpipik naman ho yan lalo na pag tumataas ang traffic sa umaga at ang traffic sa hapon. Ayan, okay, siguro medyo mababa pa ngayon dahil hindi marami pa sa ating mga kababayan na sa probinsya pa. Doon naman Engineer John D, ano ba ang yung bang mga nakatira sa mga kondo, dahil halimbawa ikaw ay nasa roof deck, no? Safe ba doon in terms nung makalanghap ka nung binabanggit nyo kanina na fine particles para hindi ka maapektuhan dahil nasa mataas na lugar ka na? Well, nagbabari ho yan sa panahon. Kasi pag mainit ang panahon, mas mabilis umaangat ang mga polusyon. Pag mas malamig ang panahon, ay mas nagsisettle ho siya sa baba. Pag ang panahon naman ay nanggaling sa sobrang init before, at yung init nung nag-cool down ay umangat ho kinabukasan, maaari naman ho magkaroon ng temperature inversion at matrap naman yung pollution. So maaaring hindi rin mabuti sa mga tao nasa condominium. So depende ho usually sa panahon po. Ayun. Pero yung nangyari nga nung after nating magsumalubong sa bagong taon umambon at umulan. Kahit pa paano nakatulong para doon sa mga residente na nasa mas mataas na bahagi ng mga condominium buildings. Tama po yan. Pag umulan ho, ito ho ay nakakabuti sa pagbaba ng level ng pollution. Kaya po, dahil po sa kanyang natural scrubbing mechanism. Alright. Engineer, ito ba yung dito ba sa Metro Manila, meron tayong mga paano natin namo-monitor yung air quality? Per area? Meron tayong mga equipment na nakalagay dyan para nakikita natin yung air quality dito sa Metro Manila, Engineer? Tama po yan. Hindi lang ho sa Metro Manila, kundi po nationwide ho sa buong Pilipinas. Meron ho tayong 119 na air quality monitoring stations na nakakalat.
At during New Year naman meron ho tayong naka-assign na 30 units po na nagmo-monitor sa buong Pilipinas. Pero dito sa Metro Manila, ilan ho ang monitoring stations ng DNR, Engineer John D? Sa Metro Manila po, ang air quality monitoring stations po natin ay siyam ho. Siyam. And apart from DNR, meron din bang ganitong binabanggit kasi dito parang meron din bang private monitoring stations? Well, yung nabanggit nyo po kanina, yung AQI.org ng isa ho yata itong private na kumpanya kung saan ay sa pagkakaalam po namin may isa utong partnership sa isang petroleum company ay gumagamit sila ng mga air quality sensors. So ito ho ay ibang klaseng equipment at ito yung naiiba sa ginagamit naman ho ng DNR kasi yung sa DNR ho, ito ho yung regulatory grade at yung sa kanila is usually more on research grade lang po yung okay. Pero speaking of equipment, masasabi ba natin na yung mga equipment na ginagamit natin sa air quality monitoring at par sa ibang mga bansa, Engineer? Tama po, ang ginagamit po kasi ng DNR ay nakabase ho sa United States Environmental Protection Agency certification or certified ho ng US EPA. Ayun, so hindi tayo nahuhuli. Ay, hindi po, dahil ito ho ay nakasaad sa Philippine Cleaner Act na kailangan nagko-conform sa Code of Federal Regulations ng US EPA. Speaking of Metro Manila, yung bang siyam na monitoring natin, sapat na ho ba yun or kailangan pa dapat dagdagan? Patuloy po nating dadagdagan yung ating air quality monitoring stations. So, actually po, ang ating total ay hanggang 23, ngunit meron din hong under repair po. Ayun. So malayo doon sa sa 20, yung siyam to 23. Pero in terms of funding, well, alam naman natin ito yung problema natin yearly in terms of budget. So kailangan pa rin ng support, budget support para makumpleto sana ang inyong mga kagamitan diyan sa inyong opisina, Engineer. Tama po yan at sa 2025 po na sa pagkakalam po namin 2025 na budget ay mabibigyan ho kami ng o meron mong nakaalat sa mundo para sa additional 26 monitoring stations. Ayun, at least naman pala. All right. With that, Engineer John D. Del Socorro, sir, maraming salamat sa oras at good luck ho sa inyo dyan sa inyong opisina. Salamat po Sir Raymond at Paas at Happy New Year po sa inyo at sa ating mga tagapagsubaybay. Ayan, mga kaibigan, Engineer John D. Del Socorro, ang Chief ng Environmental Management Bureau Air Quality Monitoring Section ng Department of Environment and Natural Resources. 9:25 ng umaga. Daming bayan. Magandang umaga dito sa yung ating mga nakamonitor sa FB Live ng Damdaming Bayan, sila J.R. Perfecto, Ramon Abadillo, si Lloyd Sacramento, Daisy Bacoro, si Edita Manawis at Simon Duma, Eco Moises dyan sa Nueva Ecija, si Henry Duluhan, of course si Nelson Malinaw, laging nakikinig sa DZRH doon sa Falls Church, Virginia. Kumusta ang New Year dyan? At of course si Ryan Villa ng Tanay Rizal, si Rebelito Magallanes, Sartor Nilaway Sr., Marcela Bichay. Taga-saan ba si Marcela? Ay, Santo Tomas, Batangas. Gandang umaga ho. Si Sid Carag and Rion Deno, si Francisco ako nakikinig. Nasa La Union ka pa ba o nandito ka na sa Quezon City? Si Feli Donato. Paring Joel Mendoza. Gandang umaga sa iyo. Happy New Year.
si Stella Tipon, Fernando Bernardo. Ayan, gagalit din doon sa binabanggit natin kanina, yung nagpaputok na tanggalin na sa pagkapulis. Oo nga, no? Siguro ngayon na nahimasmasan, nag-iiyak na yung pulis na to. Ha? Hahanap na ng ninong ngayon para magstay pa sa serbisyo. Pero tama, kung sa simpleng instruction, hindi ka makasunod, anong klaseng pulis ka? Di ba? Simpleng instruction eh. Hindi ka makasunod. Ano ba naman yan? 9:31 ng umaga. Daming bayan. Yun daw hong hinihinalang Chinese sub-drone na nakita sa Masbate ay itinurn over na ng Philippine National Police naman sa Philippine Navy. Ano ba kayang laman niyang ano na yan na nakita sa katubigan ng Masbate? Si Edniel Parosa sa detalye ng balitang yan. Edniel, magandang umaga at Happy New Year. Happy New Year, Lakay Raymond. Na-turn over na sa Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL ang hinihinalang submarine drone ng China na natagpuan sa karagatang sakop ng Masbate. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, isa sa ilalim sa pagsusuri nitong Philippine Navy kung ano nga ba itong tunay na gamit ng device na gumagana at umiilaw pa umano na madiskubre ng mga mangingisda. Pukbong dagat ang kaukulang ahensyang makapagsasabi kung ano itong tunay na function na instrumento. Kinumpirma rin sa DZRH ng isa pang opisyal mula sa Navy na nakatakda silang gumawa ng ulat hinggil sa nabanggit na submarine drone. Pero batay sa mga markings itong H1 o HY119, posible umanong galing itong China at maaring remote controlled para gamitin sa komunikasyon. Unang nakitang palutang-lutang itong device, 3 mangingisda ang nakadiskubre sa barangay Iliwara noong Disyembre 30 bago ito isinuko ng kapulisan o sa kapulisan ng San Pascual sa Masbate. Sabi ni General Dizon, karaniwang daanan itong Masbate ng mga sakyang pandagat na kalaunay tatagos pa rin sa Pakanluran o sa direksyon ng West Philippine Sea. Dati nang may namamataang Chinese research vessel sa Benham Rice at iba pang bahagi ng Philippine Sea. Ito'y sa silangang bahagi ng bansa, katapat ng Bicol, pero hindi pa batid kung dito nga ba o kung saan man galing itong naturang instrumento. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Lumalalim at hindi naman talaga maiwasan yan dahil sa mga nangyayaring usapin kasi itong ginagawa ng China hindi lang sa West Philippine Sea, lahat ng makitang tubig kanila ang gusto angkinin. Pati kita mo hanggang sa Benham Rice. Ang Benham Rice na binabanggit ho, ito yung nasa eastern seaboard, nasa bahagi ho ng Pacific, yung bahagi ng, di ba, yung yung Bisaya, Eastern Visayas, Bicol area, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, yan yung banda dyan sa Eastern Seaboard. Pati dyan, maraming nakikita ang mga Chinese vessels din dyan. Ang katwiran nila, research daw. Research kuno. Kung minsan, hindi na kano man yung kanilang binabanggit, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Lalo na, doon, dahil related doon sa nangyayari dito naman ho sa West Philippine Sea na halos lahat na makitang isla dyan, inaangkin kahit alam nila na sakop na ho ng exclusive economic zone ng ating bansa. Kaya't yung ating dilapidated o lumang barko na nakaupo doon sa West Philippine Sea, gusto nilang ipatanggal dahil gusto nilang angkinin yung buong area na yan. Kaya lahat ng kanilang pagkilos hindi mawala na pagdududahan ng ating mga otoridad sa Pilipinas. Gandang umaga din ho dito kay Noli Merano at si Alvin De Torres at Alex Abaygar. Sila ni Fernando Bernardo binabanggit puro tayo daw pinag-uusapan natin environment, pero bakit tuloy yung paggawa ng mga paputok? Siyempre hindi rin talaga maiwasan na mapag-usapan yung mga bagay na yan. Daming bayan. Dito sa report naman ho, ito maidagdag ko na rin ito dahil ang tindi nito na dapat ito pag-ingatan din kasi kung minsan
yung ating mga riders kung saan nakakalimutan. O dahil meron na hong naitalang 529 na mga aksidente sa kalsada nung panahon ng holiday season. Matapos na ito'y madagdagan ng 33 nung kahapon, New Year 2025. Sa report ng DOH, 31% itong mas mataas sa komparasyon na kalipas na mga panahon. Doon sa kanilang yung record ng DOH, doon sa 529 na ito, 94 ay na-aksidente dahil nakainom. Baka ngayong iba, hindi lang nakainom lasing. Yung 459 out of the 529, walang seatbelt o kaya ay walang helmet. Ay mas marami yung rider. 383 nito ay aksidente sa motor. At yun na nga, yung iba, walang helmet, walang suot. Sabi ni Asik Domingo kanina ng Department of Health, walang helmet. Huwag ko kayong huwag kayong tamaring magsuot ng helmet kasi yan lang naman ang panangga sa at saka kung minsan mas mabuti na yung mamuhunan kayo yung mga nagmumotor. Ako hindi ako nagmumotor pero dati sumasakay din ako ng motor at nasubukan ko na ring makaranas ng aksidente dyan kaya tumigil na ako sa pagmumotor. Mamuhunan kayo sa helmet. Huwag kayong manghinayang na bumili ng mas mahal pero tiyak pasok sa kalidad. Yung quality, importante kasi yun kasi may helmet ka nga kung tumama ka lang sa isang matigas na bagay, basag yung helmet mo anong kasunod nun? Ulo na. Pero kung matibay yung helmet mo kahit paano may panangga ka. Kung sa oras na merong mangyari dito sa iyo habang ikaw ay nakasakay ng motorsiklo, well, ibang usapin na yung lasing o kaya nakainom. Dahil kahit naman, bawal naman talaga yan kahit sa mga, hindi lang motor, sa four wheels, sa sasakyan, bawal din. Dahil meron nga tayong anti-drunk and drugged law na ipinatutupad sa ngayon. Sa oras natin, alas 9:38 ng umaga, eto na. Damdamin Bayan. Isa sa usapin lagi na malapit sa sikmura ng bawat Pilipino ay tungkol sa pagkain. No? Nitong nakalipas na holiday season, abay talaga naman. Yung gulay naging ginto. No? Yung isda, ganun din. Talagang may mabibili ka naman kung may kahit na may konting budget, talagang napakalimitado at mapaiisip ka ng todo Kung talaga bang bibili ka ng halimbawa sa isda, kailangan bang bumili ng 1 kilo or kalating kilo lang dahil sa tindi ng presyo pati sa gulay. Grabe, yung kamatis lang tumaas ng husto samantalang may panahon na itinatapon lang sa kalsada ng Nueva Vizcaya itong mga ganitong pagkakataon. Nasa ating linya mga kaibigan ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, PCAFI. Bigyan tayo ng outlook itong pumasok na 2025. Kumusta ang magiging supply at presyohan ng ating mga pagkain? Ang aking tinutukoy si Ginoong Danilo Fausto. Sir Danilo, magandang umaga. Welcome ho sa DZRH. Si Raymond Dadpaas po ito at Happy New Year ho sa inyo. Magandang umaga, Raymond. Happy New Year sa iyong mga taga-subaybay. Opo. At ano bang kumusta ang pagtingin ng inyong hanay, ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, at pumasok na ang 2025? Ano ang nakikita natin na magiging lagay ng ating food supply? Sa panunaw namin, merong rason para maging optimistic tayo dahil yung nakaraang 2024, itong taon, tinamaan tayo ng El Nino at saka La Nina. Sa tingin ko, ayan, ang alam ko dyan, dumarating ng every 3 or 5 years yung El Nino, La Nina. This coming year, wala tayong inaasahan ganyang kalamidad na matinding babagsak sa ating mga agrikultura, no? So, nakikita ko tayo rin ay natututo na sa pagkakamali natin noong 2024.
na-identify natin yung mga gaps kung bakit tumataas ang presyo sa bigas. May mga kaliwat kanan ng mga hearing sa Kongreso, lumilitaw yung katotohanan. At inaasahan natin na aaksyonan yan ng gobyerno para ma-anticipate yung ganyang problema at masolusyonan. Ganun din yung sa livestock naman, inaasahan natin na ang bakuna sa ASF at saka sa bird flu darating na sa atin at maaaring mapigil yung ating pagkawala ng ating mga baboy, pagkamatay ng ating mga manok. So, yan ang nakikita natin. Ang nakikita lang natin, medyo gray area yung ating mga isdaan sa fishery sector. Dahil pinayagan na yata ang mga commercial fishers to come in sa municipal waters ng Supreme Court. So, siguro medyo pag-uusapan pa na matinding issue yan sa darating ditong 2025. So, ang tingin ko, dahil sa dapat natuto tayo sa nakaraang taon, ang production natin na dapat maibalik natin yung level ng 2023. Kung hindi natin maibalik yung level, mahigitan pa. Yung 2024 talagang nagulpi tayo, Raymond. At itong 2025 dahil sa supply, maaaring bumaba na ang presyo kasi ang inflation natin food inflation ang tumatama. Kailangan nating solusyonan talaga yung ating bigas, ang isang major aspect ng ating food inflation. Yung mga gulay naman, talagang year in, year out, pagdating ng Christmas season, tumataas talaga ang presyo ng gulay. Ang mga magsasaka naman, pagka sila'y kumita sa paggugulay, sa susunod na taon na to, magtatatanim uli yan. Kamukha na nangyari sa sibuyas, dati 18,000 hectares lang, naging 24,000 hectares tinatam na natin, sumobra sibuyas natin. So darating naman na taon na to, medyo bababa siguro ang production natin at tinamaan din yung kanilang mga punla itong mga nakaraang last quarter. Yun ang aking pananaw. We have good reason to be optimistic, Raymond, that sana naman kumita ng ating mga magsasaka, ganahan silang magtanim at makatulong din sa over the long run sa pagbaba ng presyo ng bilihin ng pagkain dahil sa gaganda ang ating production, Raymond. Doon sa case nung bigas, basic tayo sa Danilo, yung ginagawa ng gobyerno na ipinipeg nila, wag na akong magbanggit ng 20 pesos dahil talagang sabi nga naman talaga mahirap yun. Doon sa 40 pesos na presyo kada kilo, sustainable ba itong ganitong klase ng programa ng gobyerno? Sinasabi natin 40 pesos, Raymond? Opo. Sa tingin ko naman kaya yun dahil ang tatamaan lang dan yung farm gate price ng palay. Ima-match mo yung presyo ng imported rice. Bumaba kasi ang presyo ng foreign import rice, no? So bumaba ang presyo ng imported rice, binaba mo yung taripa, binaba mo yung farm gate price, pero hindi nagbago yung presyo sa retail price. So alam na natin na in between talagang may malaking kumita diyan sa trading, sa importers, punto sa wholesaler, sa dealer, sa retailer. Nakita na ng gobyerno yan at I'm sure this will be anticipated. Pero kung di tayo matututo sa ating kaalaman na yan, talagang mahihina na lang tayo. Inaasahan naman natin na ang ating butihing Secretary ng Agriculture, napaka-kusay namang negosyante yan, naiintindihan niya yan at anticipated niya yan. So, yung ating bigas, para i-match mo yung landed cost ng imported, mga 30 pesos at 25% broken. Kung 28 to 1 ang conversion natin ng dollar, 30 pesos tapos 32, 33 pesos ang 5% broken, kailangan bilhin mo yung palay ng 19 sa farmer. Kawawa yung
doon. So yun ang problema kasi because of the reduction in tariff, talagang tatamaan yung farmer, hindi naman nakinabang yung consumer. Ayun. Nakita na natin at sana ibigyan naman nila ng solusyon yan. Dalawang bagay kasi ang nakikita ko para ibaba mo inflation, dalawang or lang, no? Either you reduce tariff or you increase subsidy ng government para maibaba mo talagang presyo. Ang nahihirapan sila sa subsidy because ang government nakatali ang kamay sa trading sa local, no? Ang NFA is not authorized to sell, no? So dadaan yan sa kadiwa na hindi naman masyadong extensive pa yung kanilang mga tindahan para tapatan yung dapat ang gobyerno may kakayahang tapatan ang gawa at gawain ng mga traders sa agricultural products. Dapat may kakagayan ang gobyerno. Pagka kayang tablahin ng gobyerno yan, hindi magtatangkang itaas ang presyo ng agrikultura dahil yan, nabubulok yan, may spoilage yan. Hindi pwedeng tumagal. So yung mga investor niyan, yung mga players na traders, importers, mananansya rin yan at maglalaro kapag kayang tapatan ng gobyerno yung kanilang mga pagtitinda ng kanilang mga wholesale and production products. Kasi Sir Danilo, yun ngayong parang kasi nung pinag-uusapan yung tariff reduction, ang ganda ng prospect di ba? Ang ganda ng prospect, bababa ang presyo, makikinabang ang mga consumer. Pero parang may disconnect lagi na kung minsan pa nga ito nga nabanggit nyo na itong pagbaba ng tariff ginagamit na bala ng mga traders sa mga magsasaka, kaya binababaan ng todo naman yung binibiling palay. Para bang talagang may disconnect. Whereas tayo na mga consumer, kami pag bumili ng bigas, yung pa rin no bang taas nung presyo pa rin. So kumbaga marami ang naniniwala na ang nakinabang lang talaga doon sa tariff reduction, sila lang, hindi tayo kasali doon sa nangyaring yun, Sir Danilo. Yung kasing mga stakeholders, yung mga nasa ground, yung mga players, local players natin, alam nila sitwasyon. Ang problema, yung ating mga ekonomista, maganda yung kanilang mungkahi na ibabaan from 35, ginawang 15. In theory, maganda kung matatranslate sa implementation sa baba. Siyempre, alam mo naman ang isang negosyante, ang isang trader, ang hanap buhay niyan kumita. So may pagkakataong kumita, ba't ipapasa namin sa iyo yung kita? Pamumulsa na nila yan. Napakalaki, billion yung natipid nila dyan. Mga 6 pesos per kilo, you're talking about 4 to 4.5 million billion kilos ang pinag-uusapan. Talagang paghahati-hatian na lang yan ng mga importers, hindi ipapasa sa consumer. Wala namang power ang gobyerno to stop it kasi you leave it to the market play demand and supply. Pero ayan, idugtong ko na rin lang Sir Danilo, yun bang meron tayong bagong batas tungkol dan sa anti-smuggling. Tingin nyo ba makatutulong kahit papaano to reduce yung problema natin dyan? Pagka kasi Raymond, pag mababa kasi ang tarifa, hindi masyadong na-incentivize yung mga smugglers to, kasi kaya ka nag-smuggle dahil mataas tarifa, no? Kung mababa ang tarifa, there's no reason to smuggle. So yung mga products na matataas ang tarifa, especially sa livestock sector natin, yan naiinggan niya ang ating mga traders, importers na pasukan yan at magkaroon ng smuggling, no? Yung ating pagkakapasa ng anti-agricultural economic sabotage law, malaking bagay yan para matakot yung mga smugglers at lakasan yung ating monitoring at saka yung anti-smuggling group na dapat magmamanman dyan.
talagang sisirain ng smuggling ang market forces kasi mababa ang kanilang bili, so pwede silang mag-dump talaga ng presyo. Ang isa namin tinitingnan yung anti-dumping law tungkol dun sa manok, baka talagang napakababa ng bitaw ng manok kaya pinapatay yung ating local producers ng manok dahil yung mga importation ng manok ng chicken meat talagang kinukuan dito, binabagsak dito sa atin na not within the prices as dictated in the point of origin o doon sa international market. Talagang dadump dito. Kasi iba-iba kasi yung klase. Yung chicken breast, yung quarters, yung mga yan, iba-ibang presyo. Yung dark meat, yung kanilang quarters, yung mura talaga ang tinitira nila sa kanila sa point of origin, especially sa United States, yung mga chicken breast. Dinadump nila ngayon yung quarters. Papatayin nila yung mga local meat producers natin. Alright, but despite of that, Sir Danilo, ang maganda lang doon is, sabi mo nga kanina, kahit pa paano, maganda pa rin ang at least outlook ng Pilipinas when it comes to food production for 2025. I hope so. At tumataas naman ang ating irrigation areas. Bibigyan na natin ng patubig. Meron na tayong amendment ng rice tariffication law. Tumaas ang budget sa paggagawa niyan at in-expand yung ability niya ng pera para matulungan yung soil management natin, irrigation, and so on. Ang kailangan lang natin ay maiangat pa natin yung credit access, yung kapital sa ating mga magsasaka. Magkaroon talagang tunay na access sa kapital. Kasi yung ating manual of procedure ng central bank ay mahihirapan ng mga bangko na talagang ipautang if they will follow the central bank regulation. There's got to be some form of a win-win solution na ang mga bangko will be given the authority na wag naman tamaan dun sa mga penalties ng central bank versus pautangin ang mga magsasaka, agrikultura. Kasi risky para sa kanila yan. There are production areas na po pwedeng talaga economically viable at profitable. Kung tama yung teknolohiya at saka pamamaraan ng pagtatanim. Yes, sir. Well said, Sir Danilo. Magandang umaga sa inyo at salamat sa oras na inyong ibinigay sa ating palatuntunan ngayong umaga dito sa DZRH. Good morning, sir, and Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Maraming salamat, Raymond. Mga kaibigan, Ginoong Danilo Fausto, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Daming bayan. Mga brand new unit ng electric bus gagamitin na sa libreng bus service ng Quezon City Government mula ngayong araw. Aba, talaga naman Si Val Gonzales sa detalye ng balitang yan. Val! Raymond, napakagandang balita ito para sa mga tagalungsod ng Quezon dahil ngayong umagang ito, ados ng bagong taong 2025 ay umarangkada na itong biyahe, libreng sakay ng Quezon City Bus Service na ang gamit ay mga electronic bus. Itong unit na sa aking harapan ay isa lamang doon sa walong unit na nagbibigay ng libreng sakay na nagsimula alas 6 pa ng umaga kanina ng unang bumiyahe. Yung unang bus na nakaparada mismo dito sa Gate 3 ng Quezon City Hall, dito sa bahagi ng Kalayaan Avenue. 8 mga unit ito ng e-bus na mayroong 41 seating capacity at meron pa itong wheelchair ramps para sa mga persons with disability. Ito ay bibiyahe mula Lunes hanggang Biyernes at simula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga yung biyahe nitong mga unit nito. Pero doon sa 8 siniservisyohan ng Quezon City Bus Service ay dito muna sa isang biyahe mula dito sa Kalayaan Avenue patungo dyan sa may bahagi ng Cubao, Quezon City. Ang biyahe nitong mga moderno
at bagong unit ng mga electronic bus na gagamitin dito sa Quezon City. Layunin niya ito na alagaan din yung kapaligiran. Ginamit ito ng Quezon City government para mapangalagaan ang kapaligiran dahil hindi na ito gumagamit ng fossil fuel o hindi na ito gumagamit ng gasolina dahil ito ay mga electric bus na gagamitin na simula ngayong araw na ito. Mula rito sa Kalayaan na Gate 3 ng Quezon City Hall. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Val Gonzales. Samantala yung PNP Highway Patrol Group, may mga inaabangan daw yung mga kolorom naman dyan sa Caloocan. Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Pero may mga nasa pula na ang Highway Patrol Group na nakilatag ng operasyon dito sa may bahagi ng Monumento Circle sa Caloocan at gabaan ng EDSA. Magkasunod na nasita at tatikita ng dalawang kotse na paso ang registro habang ang verification naman ang isang registro nitong kotseng nasita. May mga nakaming helmet na magkaangkas makarang dumaan sa Monumento Circle mula sa Maynila patungo sana ng Valenzuela. Ayon sa SPJ, maging ang mga kolorom na tip at mga banda na mamasada na walang prangkisa ay target ng kanilang operasyon. RS-23 and Window kinakuna sa distance. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Edwin Duque. At yan ang kabuuan ng isang edisyon ng palatuntunang Daming Bayan ngayong araw ho ng 2 ng Enero 2025. Sa ngalan ho ni Mayor Dayo Macalmat, si Miss Elaine Apit na busy sa araw na ito. Akin yung nakasama, ako si Raymond Dadpa. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programa at palatuntunan dito sa DZRH. 3 minuto na lang ho bago mag-alas 10 ng umaga. Daming